Siya si Nanay Nora, ang nanay ni Rose Ann. Mag-isang tinaguyod si Rose Ann. Namuhay sa napakasimpleng buhay. Siya may kapansanan, ngunit hindi ito naging hadlang para palakihin ang kanyang nag-iisang anak. Ito ang kwento. Hello guys, what's up? Ito na naman sa muli ang sausawerang pobre. So ito na nga guys, so dahil ang buhok ko ay basa pa, so actually mag 2 AM na, hindi pa rin ako makatulog. Kasi nga, ang buhok ko, di ko natiis na hindi ko paliguan kahit gabi na kasi sobrang kate. So bali hindi ko kasi pinapaliguan ang buhok ko araw-araw. So kumbaga alternate. Kaso nga lang parang hindi ko natiis ngayon dahil sobrang kate. So yung kahit na hating gabi na pinaliguan ko pa rin. So ito nag-aantay ako habang nagpapatuyo. So ito na nga guys, so habang ako ay nagpapatuyo, so ating pag-usapan ngayon ang buhay ni Nanay Nora at ni Rose Ann noon at ngayon. So ito guys, panoorin natin. Si Rose Ann ay isang kahanga-hangang dalaga na hindi ikinakahiya kung anong buhay mayroon sila. Siya ay nagtitinda ng walis tingting upang tulungan ang kanyang nanay sa hanap buhay. Si Rose Ann ay wala ng tatay, kaya ang nag-iisa niyang nanay ang tumaguyod sa kanya. So, nang dahil sa kahirapan, si Rose Ann ay hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral. Ngunit isang araw, sila natagpuan ng kalingap at ito na ang kwento ng kanilang buhay. So, yun na nga guys. So, simula nung natagpuan sila ng mga kalingap, so, kahit pa paano nagkaroon sila ng pag-asa sa buhay. So, unti-unti na nagbabago. So, nakakatanggap na sila ng kahit pa paano mga tulong at nakakatulong sa araw-araw nila. So, lalo na doon sa pagkain, nasabi nga nila, isalat sila sa pagkain, no? So, kumbaga talagang ang mga kinakain nila ay mga simpleng pagkain lamang. So, ito na nga guys. So, ituloy natin ang kwento. Yun, kilala pala tayo ni Rose Ann. Hindi na kami magpapakilala. Aware ka naman na nag-vlog kami para pantulong namin, di ba? Okay lang sa'yo na mag-video kami? Sige lang po. Okay lang sa'yo, Nay? Okay lang po. Ayan. Rose. Buti nga po yan, pupunta sa amin. Paano kayo nabubuhay dito, Rose Ann? Kayong mag-ina, wala ka palang papa, wala ka rin kapatid. Anong ginagawa mo? Diskarte na lang po, kuya. So, alam nyo guys, minsan masakit sa kalooban natin na parang lumaki tayo na sobrang hirap. Yung talagang pakiramdam natin kawawa tayo, pakiramdam natin aping-api tayo. Pero sa totoo lang talaga guys, para sa akin, may advantage din yung lumaki ka na mahirap. Kasi parang ang dami mong natututunan sa buhay. Kasi pag nabuhay ka na mayaman, so parang wala kang alam sa buhay, no? So para sa akin, parang hindi rin masama na nabuhay tayo ng mahirap, no? Simple kasi ang dami mong matututunan sa buhay, tsaka parang mas ikaw yung strong, no? So para sa akin, mas kaya ko paniwalaan yung mga lumaki na mahirap. Parang mas kaya ko paniwalaan ang kakayanan nila kaysa doon sa mga lumaki na mga mayaman na parang walang alam, no? So ito na nga guys, so idiretso natin yung kwento nila. Ito na nga, dumating na yung napakalaking bagay kina nanay, yung mabigyan sila ng magarang bahay. So ito na nga, nagkaroon na sila ng pag-asa, malaking pag-asa sa buhay. Sila ay makakatulog na sa gabi nang hindi natutuluan habang umuulan at siguradong safe na ang kanilang buhay. So, ito na nga, dito na nagkaroon ng pag-asa at dito natin makikita kung paano nagtuloy-tuloy ang tagumpay nila sa buhay.
So, yun na nga guys. So, nagkaroon na sila ng bahay. Siyempre, laki na ng pagbabago sa buhay ni nanay. No, so nakakatuwa. Kumbaga, sa buhay nila, yun ang pinakamahirap na pwede nilang gawin, ang makapagpagawa ng bahay. So, ito na nga, nag-umpisa na. So, nagkaroon na sila ng bahay hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung pagbabago ng kanilang buhay. Yung ano, kay Papa Franz, kay Nanay Gloria na pinatubig. Lord, tapos kay Eden. Tapos kay... Nanonood pala siya. Malapit pala si Nanay. Nablog yan ni Kuya Rap. Ibig sabihin na, fans ka pala ni Papa Franz. Oo, lahat pinapanood ko. Kaya lahat alam ko na ang mga istorya. Grabe. Bilid na bilid mo sa akin ni Papa Franz. Ay, ganda. Ano, kumusta yung punta niyo sa Thailand? Wow. So, ang laki ng nabago sa buhay ni nanay. So, siya ay naging masayahin. So, syempre, naibigay na ang lahat. Kumbaga, nagbago na talaga totally ang kanilang buhay. Nagkaroon sila ng kabuhayan. At talaga nga naman may monthly sila na natatanggap na mga blessing. Kaya wala nang rason para si nanay ay maging malungkot pa. At ito na nga guys, ang pinaka-exciting part ng buhay nila ngayon na talaga naman masasabi natin na totally nagbago na ang kanilang buhay. So, nararapat lamang talaga na ipagpasalamat sa Kalingap yung pangyayari sa kanilang buhay. So, ito na nga ang tanong natin, paano na lang kung walang Kalingap? Si nanay ngayon, nandun pa siguro sa buhay nila kung paano sila natagpuan. So, ito na nga. So, nang dahil sa Kalingap, ito na, nagbago na ang buhay nila. So, ito na nga. Sabi nga, this is it, pansit. So, ito na nga. Si Nanay Nora, kung noon ay nakita natin kung gaano sila kahirap. Ngayon, tignan mo si Nanay Nora, isa ng sosyalin na napakaganda, nanay na kahanga-hanga, nanay na dapat tularan, nanay na hindi sumuko, nanay na nagmahal at minahal ang kanyang anak. So ito na, kanila nang naranasan. Ang ni minsan ay hindi siguro nila na panaginipan na mangyayari ito sa buhay nila. Kaya nararapat lamang na ang mga kalingap ay natin pasalamatan at hangaan, ipagmalaki, suportahan dahil sila ay maraming natutulungan at ang mga mahihirap nagkakaroon ng pag-asa sa buhay, nagbabago. So sila ang pag-asa ng mga kababayan nating mahihirap na nangangailangan ng tulong. Kaya wag natin ipagkait sa kanila ang mga suporta na nararapat lamang. Wag makinig sa mga paninira ng iba, sabi-sabi ng iba. Tumutok lang tayo sa adhikain nila kasi alam natin na marami pa silang mabibigyan ng pag-asa. Hindi lamang pag-asa, kundi mababago ang mga buhay. So, salamat sa mga kalingap, salamat sa kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab, na nawa pagpalain pa kayo ng Diyos ng tuloy-tuloy at ng marami pa ang matulungan ng mahirap. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.